Bago ang ating SHS, ito muna pa, tik-tik muna natin itong si Mang Mike. At siya daw po ay tiga Valenzuela at sa lahat na rin ng mga solid HTV positive nating mga tigapakinig, yung mga lagi pong present. Thank you! Oo, yung mga silencers man o kaya lalong-lalo na ang ating mga channel members, maraming salamat. Sabi dito, pakikumpleto naman daw yung ang salagubang ni Aling Del sa ating podcast. Tingnan natin kung ano ba naging problema kung bakit nawala yung ibang mga yung ibang mga episodes. But anyway, ito muna tayo sa ating SHS. 3 kwento po ang itatampok natin na ngayong gabing ito, mga kwento ni na Hilario, si Brian at si Eunice. Mga ipinadala sa sindakstories2008@gmail.com. Nahatid pa rin siyempre sa atin ng masarap na kape ni Lola Trinidad. Mainit, malamig, pwede po siyang iced coffee. Go na agad. Kesa pumunta ka pa ng mga coffee shop, diba? Punta ka na lang sa ating HTV merch at orderin mo na ang ating drip and steeped coffee. Sa puntong ito, ang ating mga best sellers na available ay yung hazelnut at yung butterscotch. Okay? So tikman mo na. Kung gusto mo sampler, 28 pesos only. Solo pack, bilhin mo. Kung gusto mo naman yung tatlong drip bags, meron tayong sulit tipid pack. At syempre kung gusto mo yung regular na 10 yung laman, dyan tayo sa ating drip and steeped coffee. Steep yung pulang packaging, black naman para sa ating drip. Okay? Puntahan mo na ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page. Ganoon din sa ating Hilakbot FB page para sa direct blue link ng HTV merch sa Shopee at sa TikTok Shop. Okay? Umpisa natin sa kwento ng itago na lamang daw natin sa pangalang Hilario at ito daw ay nangyari noong 2021. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So habang ginagawa daw po niya itong story niyang ito na ipapasa sa atin o ipinasa sa atin, ibig ko sabihin, nakikinig daw siya sa isa sa mga story natin dito sa YT tungkol daw doon sa mga nakulong na multo sa isang retreat house sa Don Bosco. Okay, baka yung Okay, so habang ginagawa daw niya to, nakikinig siya. So ang nangyari po sa akin ay talagang masasabi kong kahila-hilakbot. Dahilan para hindi ko po siya malimutan up until now. Second year college po ako noon sa BSU. Dahil may subject po kaming personal identification or yung pinag-aaralan po namin ay tungkol sa mga fingerprints, and by the way, criminology student po pala ako. Ganito yung nangyari. Sa 12 midnight ay nagising na po ako kasi nire-review ko po yung mga lessons dahil alam ko po, base sa pagkakatanda ko, ay may examinations po kami kaya nag-stay din po ako ng ganun ka-late. Bali nangyari ito sa bahay. Pagpasok sa bahay, ang makikita mo muna kasi ay yung sala, and then sa kanan yung banyo and kaliwa ay kwarto ko. Sina mama at papa at yung kapatid ko ay nasa sala po natutulog. And then pag dinerecho nyo pa ay kusina na. So dun po ako nagre-review. Sira din kasi yung ilaw namin sa kwarto. Nakita ko po yung kapatid ko na pumasok sa banyo namin. Sanay na po ako na late, gising pa ito dahil addict po ito sa ML. So act normal lamang po ako. That time ay kukuha po ako sana ng pantasar kasi nga magdodrawing din ako ng fingerprint. Kitang-kita ko po na pumasok sa banyo yung kapatid kong lalaki. Then nung nasa sala na ako, pagkabukas ko ng ilaw, nakahiga po siya sa Cleopatra. And that time, hindi ko po talaga alam kung ano ang gagawin ko kasi as in kakakita ko lang na pumasok siya sa banyo. Tapos makikita ko na naman bigla na nakahiga at tulog na. Tapos sabi niya, like OMG, ang arte naman ito. Sabi niya, as in OMG talaga Sir Red, and I just can't comprehend this situation. Wow. So nagising po yung diwa ko. Hindi ko na nga din po nailigpit yung mga gamit ko sa kusina at dumiretso na ako sa kwarto ko at nagtalukbong ng kumot.
Simula po noon ay hindi na ako nag-review at umaasa na lang ako sa stock knowledge. Parang gago to. Simula po noon sa kwarto na ako nagre-review, sabi niya, hindi na po ako nag-i-stay ng masyadong late. Maraming salamat Sir Red sa pagpili ng kwento kong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. May paganito-ganito pa siya. Lesson learned. Sabi niya wag nang mag-review. Umasa na lang sa stock knowledge at guardian angel. Sabi niya pero char lang daw. Mag-aaral po tayong mabuti sabi niya dito. Oo, dumepende ka sa stock knowledge mo at nang mag-stock ka rin sa college. Di ba? Yun nga dahil dalawang di ba? Ito yung lagi ko sinasabi din kahit sa mga klase ko noon, di ba? Pumasa or pumanaw o kaya yon? Stock knowledge or stock college. Alin-alin sa yan. Di ba? Ito talaga. Tuturuan mo pa ibang mga nakikinig sa atin lalo na kung umi-air pa ito sa podcast, di ba? Grabe. Simula daw na makakita siya ng ganong klase mga kahihilakputan, kababalagan, hindi na daw siya nag-review. Umasa na lang siya sa stock knowledge. Visit ka. Pero biro lang daw niya yon. Biro lang daw niya yon. Kaya mamaya mabiglan nyo na namang seryosohin nyo na naman. Tapos ako na naman, yung narrator na naman ang sisisihin nyo, hindi yung nagpadala ng kwento ha. Maraming salamat and good luck lalong-lalo na sa lahat na rin ng mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon. Pwede kayong magparamdam dyan sa comment section or kaya naman dyan po sa ating premiere chat, sa ating live chat na yan. Makipag-rambulan kayo dyan sa mga channel members natin na mga solid at saka yung mga super HTV positive natin na mga talagang silent pero yung iba ay talagang nag-iingay dyan. Okay, salamat po sa inyo. Ito na tayo sa second story naman. Ito naman ay nanggaling po kay Brian. Sabi niya ang ibabahagi naman daw niya ay ang tunay na karanasan ng kanyang tiyahin. So listener daw po natin siya sa Hilakbot Stories sa FB. Doon daw niya tayo natuklasan hanggang sa dito na siya, nag-crossover na siya dito sa ating YT. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Sa bahay namin sa probinsya ay may naririnig akong sabi-sabi na daanan daw ng mga nilalang na hindi nakikita ng sarili nating mga mata. Kadalasan daw sa mga ito ay naririnig lamang. So isang gabi sa bahay ay kumakain ang aking tita na kapatid sa side ng mama ko. Sa sala po siya ng mag-isa at tapos nun ay may narinig daw po siyang kakaiba sa labas ng aming bahay. So dahil sa kuryosidad, lumabas daw po siya sa aming bahay at tinignan kung ano o kung sino yung nag-iingay. Kinabahan daw po siya dahil wala naman siya nakitang kahit na sinong nasa labas. Sa sobrang takot nga daw po niya Sir Red ay hindi na daw po niya naubos ang kinakain dahil sa matinding takot na naramdaman niya. Pumasok na rin daw po siya sa kwarto upang magpahinga, ngunit sa isang maliit na siwang ng bintana, may naramdaman daw po siyang malamig na hangin na pumasok. Dahil doon ay binalutan na siya ng takot. Mag-isa lamang po siya sa bahay noon at nagkataon na wala ang anak niya dahil may pinuntahan at ilang minuto na paghihintay ay dumating na rin daw po silang lahat. Kwento ng aking tita sa anak niya ang nangyayari pero nagtataka sila kung bakit nangyayari iyon hanggang sa nalaman na may daanan daw pala doon ng hindi nakikitang nilalang. Doon lang po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay mai-air daw natin sa True Subscribers Horror Story. Okay. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Alam nyo guys, ganito base na rin doon sa mga paranormal researchers na mga pinagtatanungan natin. I don't know kung nabanggit ko na ito for the nth time dito po sa ating SHS. Alam nyo, hindi naman magiging daanan ng mga engkanto, daanan ng mga nilalang, ng mga supernatural being o kung ano pa mang matatawag natin dyan guys.
itong bahay ninyo kung wala pong something o kahit na anong bagay na talagang binabalik-balikan ng mga yan dyan. Diba? Kung halimbawa, sabi nga nila, ang kadalasan kasi sa mga example, and very common ito sa mga pinagtanungan na namin ng mga paranormal researchers. Sa mga daanan daw o may mga portal daw sa bahay nila, kadalasan alam nyo ba kung ano yung kasangkapan na yan? Yun daw yung mga lumang cabinet na merong luma ding salamin. Yan yung sinasabi nila. Kung minsan nga din daw, wag na wag din daw, kahit bagong salamin yan, wag na wag daw natin parang ihaharap sa may hagdan, wag natin ihaharap sa may pinto. Diba mga ganon yung sinasabi nila kasi daw baka daw makapag-invite yan. Pero mas malakas daw talaga ang enerhiya na pwede daw pong, yung possibility na pwede talaga maging portal yung isang kasangkapan kapag yung may kalumaan at talagang masasabi mong nasa ancestral house na siya. At dahil nga ito sa parang ilang dekada or ilang henerasyon na yung mga nasaksihan ng salamin na ito. Kumbaga parang yung history ng lugar na iyon ay nasaksihan niya. Yun nga lang, hindi nga lang siya makapagsalita para ikwento ito. May it be negative or positive na pangyayari doon sa mga unang nagmay-ari, sa unang henerasyon na nasaksihan itong mga salamin na ito. Pero yun talaga, salamin, ano pa daw ba? Minsan nga yung ano pa ba yung mga kasangkapan na yan? Minsan guys, alam niyo yung sa atin mga 90s, lalo na yung mga disenyo sa bahay, yung mga malalaking spoon and fork na pang-design, wooden ito yung malalaki, yung wooden, tas may disenyo siyang parang alam mo yung pinaso-paso. Yan din daw, may mga ganyan-ganyan. Kung hindi man, mga maskara, lalong-lalo na kung collector ka daw ng mga ganitong mga weirdo na mga maskara o kaya yung mga rebulto. Yan yung sinasabi nila sa akin. Even yung mga bentahan ng mga rebulto ng santo guys hindi rin daw po yan ligtas at maaari nga din daw po na yung mga portal na sinasabi nila dito ay hindi yung hindi yung mismong kasangkapan kundi kadalasan yung mismong rebulto daw talaga. Yun ang sinasabi nila. I don't know kung maniniwala kayo pero kung sakali man na-hit namin at same exact din yung thoughts ninyo ng mga paranormal researchers na atin pong na-interview na, pwede nyo rin po yung i-comment dito po sa baba ng video ito or ikwento nyo na rin yung sarili nyong karanasan na hango din po dito sa ating pinag-uusapan na ito at nang ma-compile din po natin yung isang titulo para po dito sa mga kwento katulad na lamang ni Brian. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kwento, lalong-lalo na sa unang dalawa na atin pong nabasa. Si Eunice naman ang pinakahuling kwentotera na atin pong pagtutuunan ng pansin. Medyo maikli lang guys, super ikli lang talaga ng kanyang story pero maraming salamat dahil in-email mo pa talaga to Eunice. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. I-share ko lamang po ang storyng ito na galing sa tita ko. Sa pagkakaalam natin, may mga kaluluwa daw talaga na hindi nila matanggap na wala na sila. So ito ang kwentong katatakutan ni tita. Minsan nga daw po ng kanyang kadalagahan ay nagtrabaho siya sa isang kilalang pawn shop at auditor po siya doon. Isang araw nang siya ay magtungo sa store na ikikwento ng mga staff na may mga customers na nagsasabing may isa pa silang kasamang babae sa loob kahit dalawa lang naman talaga sila. Until one time, siguro dahil din sa kuryosidad nila, pinanood nila yung CCTV. At ayun nga Sir Red, nakita talaga nila na meron pong babae silang kasama. Grabe yung takot na naramdaman nila. At naalala nila na may isang dating staff na nag-work doon na naaksidente. Papasok daw po sa trabaho. Maaaring hindi nga niya tanggap ang nangyari or hindi niya alam na wala na siya. Kaya patuloy siyang nagpapakita doon sa pawn shop lalo na sa mga customer. Ayun lang po Sir Red at sana'y maisama ito. Promise, talagang everyday po akong nakikinig. More power sa inyong YouTube channel. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat kay Eunice sa kwentong ibinahagi mo rito at sa pag-i-email talaga kahit ganito kaiksi. Thank you very much. At yun nga yung sinasabi natin, for the nth time din po, ilang beses na rin po natin napagdiskusyonan yung tungkol sa mga unfinished business. Lalong-lalo na untimely demise, di ba? Or hindi talaga napapanahon yung pagkamatay niya. Parang kumbaga, alam mo yon, ang sigla niya kanina tas bigla na lang namatay. Alam mo yung mga ganitong klaseng mga kamatayan guys, talagang mahirap at napakabigat daw po ito. Magsisend ito ng isang negative energy, lalong-lalo na sa pinakahuling lugar na kanyang pinuntahan. Or sa pinakahuling lugar kung saan naganap ang kanyang kamatayan. Maaari din daw pong magpagala-gala lang ang mga kaluluwang ito. Tapos sinasabi nga nila kung ano yung paborito at madalas daw po niyang puntahan na lugar nung nabubuhay siya. Diyan siya mananahan, diyan siya laging magpapakita, diyan siya laging magpaparamdam. Lalong-lalo na doon sa mga tao na talagang gifted at active yung kanilang mga sixth sense. Diba? Kaya ito yung sinasabi natin na hindi talaga may negative, somewhat negative energy, negative imprint na iiwan yung untimely death ng isang tao. Diba? Katulad na lamang nito, lalong-lalo na yung impact niyan doon mismo sa pinagtatrabahuhan. Dahil yan pala ay nangyaring kamatayan niya, papunta siya dyan sa trabaho niya. Naalala ko tuloy yung isang larawan na nakita ko lamang sa Reddit and hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun. Yun bang I know kung junkie ka ng mga ganito, yung mga tinitingnan mo yung mga kababalaghan, mga katatakutan. Meron doon na parang picture ng isang aksidente ng motor na talagang makikita mong nakahiga doon yung mismong nagmomotor, yung motorista. And then may nahagip na larawan or nagpicture yung isang mga bystander, yung mga parang nakikiosyoso. May nahagip siya, pinicturean niya, tapos saka lang niya na-realize na parang meron siyang napicturean na same yung damit nung motorista na namatay na nakahiga pa rin sa kalsada doon sa isa sa mga tao na nakatayo kasama yung crowd na nakikiosyoso din. Tapos nung zoom niyan, doon lang siya natakot dahil talagang kamukha, as in mukha din daw po ito yung na-aksidente. Kaya ganun, maaaring ganun nga na parang masasabi natin na hindi natin kasi alam kung ano talaga. Tapos, di ba, sa untimely death mo, maniniwala ka na lang ba? Maniniwala ka ng patuloy na hindi pwede ito. Kumbaga parang buhay pa ako, hindi pa to pwede, hindi dapat mangyari. Parang ganun. Di ba? I don't know kung mag-a-agree kayo dito sa argument na ito. Pero maaari nyo pong i-comment na lang yung mga nalalaman ninyo patungkol dito sa mga hindi pa natatanggap yung kamatayan or hindi niya pa alam na wala na siya. Totoo kaya yan sa mga kaluluwa? Yung mga ganun na parang hindi pa nila alam na wala na sila. Diba? Kaya parang tuloy-tuloy lang sila sa ginagawa nila as in parang daily routine lang. Diba? Parang ganun. Unless maging kaluluwa na rin si paring RJ. Yan, dyan talaga natin tatanungin. Maraming salamat sa mga nag-purchase ngayon ng kape ni Lola Trinidad at hindi na po hinintay ang 12-12. At sana nga po talagang tikman mo na, pakyawin mo na, lalo na kung talagang malaki-laki naman ang bonus mo, go na agad. Puntahan mo na yan at orderin mo na, ubusin mo na yung stocks natin para makapag-replenish tayo ng iba pa na pwede nating ipatikim sa inyo soon. At hindi lang natin alam, baka malay niyo sa 12-12 or sa this coming December ay meron pong sorpresa sa inyo yung mga admin at yung mga sellers natin sa ating HTV merch sa TikTok at sa Shopee. So abangan nyo na lang. Okay? Sa puntong ito, sabi ko nga sa inyo, nasa pang ilang edisyon o ilang episode na rin po tayo. Once again, na 25 episode na ang Dalawang Anino ni Satanas na atin pong series ngayong Nobyembre. So sana'y abangan nyo rin po yung iba pa naming ihahain sa inyo soon. Draven Black meron yan. Ako, kung may series pa ba si Draven Black, abangan nyo na lang. Nag-meeting kami recently at sinabi namin talagang mas gagawin namin talagang yung mga entry daw niya soon. Kaya abangan nyo po yan. Mga solo o kaya yung mga short, ibig ko sabihin na one-shot stories po ni Kuya Soju, nandiyan na po yan, na-record na natin. Abangan nyo na lang kung kailan po ilalabas. Kailangan mapakinggan mo na rin yung The Case of Mary Kate Olivar, Belinda Santo Domingo, at yung The Case of Andrea Miller.
So sana ay masundan nyo na yan bago ninyo puntahan at bago natin ipadinig sa inyo soon yung iba pang mga case series natin. Siyempre, akda naman po yan ng kaibigan po natin na si Sir Ray Zantuo. Okay? Tuloy-tuloy na mga hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.